Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, purihin natin at dakilain ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang gabay at biyaya na ipinagkaloob sa atin. Mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, alam na natin, nabanggit na ng Sheikh kagabi, na ang ang buwan na ito ang pinakadakilang araw na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang Dhul Hijjah ay napapaloob sa kanya doon ang pinakamainam na araw na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pinatunayan na ng mahal na Sugo sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, afdalul ayyamid dunya ayyamul ashr, yani al-ashrul Dhul Hijjah. Sinabi ng mahal na Sugo sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na araw sa mundo na nilikha niya ay ang tinatawag na al-ashr. Ibig sabihin, yung unang sampung araw ng Dhul Hijjah. Ngayong buwan na to, Dhul Hijjah, pangatlong araw ng Dhul Hijjah. Ito yung pinakamainam na araw na nilikha ng Allah. Kahit pa ang araw ng buwan ng Ramadan, mas mainam pa ang 10 araw ng Dhul Hijjah. Pero ang pinakamainam na gabi na nilikha ng Allah ay yung Ashrul Awakhir, yung 10 araw na natitira sa buwan ng Ramadan. Paggabi, ang pinakamainam na gabi, ang uling 10 ng araw ng Ramadan. Ang pinakamainam na araw ay unang 10 ng Dhul Hijjah. Ito yung tinatawag na al-Ashr. Pero anong gagawin natin sa araw na ito? Sa mga napapaloob nito, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahalla muhillun muqittun wa kabbara mukabbiran qattun illa bushira bil jannah. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang gawin natin dito sa 10 araw ng Dhul Hijjah, padamihin natin ang talbiyah. Ang talbiyah ay ginaganap to pag tayo ay nag-umrah, nag-hajj. Yung sinasabi ng mga nag-hajj, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, ila akhiri. Yun ang sinasabi ng mga nag-hajj at umrah. Yun ang sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na man ahalla muhillun qattun, sino man ang nagbanggit ng talbiyah at nagtaas ng kanyang takbir, illa bushira bil jannah, ay binibigyan siya ng Allah ng magandang balita ng paraiso. Ang pagtatakbir at pagbabanggit ng labbaik Allahumma labbaik, ito ay napakataas at napakadakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, na walang ibang katumbas liban ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa atin mga Muslim, nararapat sa atin na hindi nakapag-hajj doon, padamihin natin ang takbir natin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ito ay pagdakila natin sa Allah. At masusukat ang katapatan natin at pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala pag tayo ay palaging nagtatakbir at nag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang taong nag-aalala sa Allah ay buhay sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tao na hindi nag-aalala sa Allah ay patay sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Muslim na marapat sa kanya, na huwag niyang kaligtaan ang 10 araw nito. Magtakbir, magsunna ng tahajjud, magbigay ng kawang-gawa, kahit piso, araw-araw, kahit basta araw-araw ng 10 hanggang sa abot ng Idul Adha, ibigay mo ang lahat ng makakaya mong gumawa ng ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. At mag-ikhlas ka, inshallah, gagantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso. Naway ipunin tayo ng Allah sa loob ng paraisong Firdaus tulad ng pag-ipon natin sa masjid na ito. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.